handa na ang probinsya ng Isabela sa Super Typhoon Ophel. Maraming lugar pa kasi sa kanila ang nananatiling baha. Para sa update magbabalita, live si Mon Gualvez. Mon, kumusta naman ang panahon dyan? Cheryl, simula pasado alas 10 ng umaga kanina hanggang sa mga oras na ito, nakararanas na ng pabugso-bugsong hampas ng malalakas na hangin ng malaking bahagi ng Northern Isabela, kabilang na dito sa bayan ng Cabagan. Sinasabayan din yan ng paminsan-minsang buhos ng mahinang ulan, dalayan ng bagyong Ophel. At kasabay nito, nakakaranas din naman o humuhupa na rin naman kahit paano yung baha sa ilang lugar dito sa Isabela. Pero ayaw pa kampante ng mga otoridad at ng mga residente dahil nga sa pinangangambang epekto nitong super bagyo sa probinsya. Naka-standby ng iba't ibang water assets at rescue equipment sa Isabela Emergency Operations Center. Kahit nakalayo ng bagyong Nika, nananatili silang naka-red alert dahil naman sa nagpapadyang bagyong Ophel. Dahil sa patuloy na pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam at pagtaas ng Cagayan River, 5 overflow bridges sa buong probinsya ang hindi madaanan matapos bahain. Ang nalubog na Guca Bridge sa bayan ng Etiaga nitong mga nakaraang araw, muli nang lumitaw. Pero nagkasira-sira naman ng bahagi kaya hindi pa rin matawid ng mga sasakyan. Naabutan naman ng aming team ang ilang residenteng ito sa gilid ng Cagayan River. Hindi nila alintana ang malakas pa ring ragasa o agos ng tubig, makahuli lamang ng isda gaya ng bunog at malilit na tilapia. Nasalanta rin sila ng bagyo at tinangay pangaraw ang bubungan ng kanilang bahay. Kasi ngayon lang sir may mahuli sir kapag malaki ang ilog, maraming nahuli sa ganito sir. Hindi ba delikado? Siyempre, yung lakas ng agos, oh. Delikado, sir. Pero mababaw naman, sir. Natatantya na namin yung sa mababaw, sir. Hindi ba kayo natakot na baka anurin kayo dyan? Hindi, sir. Nasanay na, sir, kami. Unti-unti nang bumababa ang level ng tubig ng mga ilog sa bahagi ng Isabela. Pero patuloy na humihingi ng tulong ang maraming residente na apektuhan. Gaya ng pamilya ni Nanay Melita na pinagpapasalamat pa rin na hindi napano ang anak na may kapansanan habang nasa nasira nilang bahay. Ang bahay kako, mapapalitan kako, ang buhay mo kako hindi makukan, sir. Lalo ganun, sir, hindi niya maikon yung paa niya. Hindi niya mailakad kasi ako, sir. Walang tigil na ang repacking ng food supplies na ipupwesto sa kada barangay sa Santiago City. Ine-expect pa rin po namin yung heavy rains at ang problema po kasi sa amin dito pag matagalan at malakas yung ulan, yung pagbaha. Gusto natin kapag nandyan ho yung bagyo, sila ho mismo may hawak ng mga supplies, ready supplies. 31 mula sa 37 barangay sa Santiago City ang nalubog sa baha at nahirapang abutin nitong nagdaang bagyo. Cheryl, sa ngayon kakaba-kaba pa rin ang mga residente dito sa Isabela dahil nakataas ang hanggang signal number 4 dito sa probinsya, partikular dun sa mga nasa coastal towns o yung mga nasa malapit sa dagat. Kaya naman kaninang madaling araw pa lamang din may mga nagsilikas ulit mula sa mga naturang bayan dahil nga sa pangamba na baka abutin daw ng hanggang 10 metrong taas ng storm surge sa lugar kapag nagtuloy-tuloy itong malakas na hagupit ng bagyong Ophel. Dito naman sa ilang bahagi pa ng Northern Isabela, mayroon pa ring mga nananatili sa evacuation center. Ito yung mga nag-evacuate o nagsilikas na mula pa nung bagyong Nika at di pa makabalik sa kanilang area dahil kung hindi nga lubog pa rin sa baha, sira-sira na yung kanilang mga bahay. So ito yung mga inaantabayanan at nakahanda pa rin ang provincial government at mga respective disaster offices dito sakaling kailanganing mag-rescue ng mga residente oras na talagang maramdaman daw itong mas malakas pa na pananalasa ng super bagyo. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.